Totoo po. Oo. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Oh. Pinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Opo. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Oo. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AX, mapatupad man yan, mapa-akap, mapa-maip or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga. Ito nga, kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Ayan mga kaibigan, ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayon itong tungkol dito sa budget natin sa 2026 na ayon dito ni Senator Marcolita. Nawala nga yung flood control pero iniba pa man rin yung pangalan. So, parehas lang din yon. So, dito natin makikita mga kababayan na kung anong nagawa nila sa 2025, dapat sana na ilayo na yon o hindi na pwede sanang balikan yung budget na yun na napakaraming mga korupsyon. Pero ito nga kasasabi lang ni Senator Marcolita na iniba lang yung pangalan. So ibig sabihin kung anong kupitan yung ginawa nila dati, parang ganun lang din yon yung kupitan na gagawin nila ngayon sa 2026. So ito po, tungayan natin. O bago pa lang kayo dito sa ating channel, paki-like at saka paki-subscribe man lang. Masaya na kayo, masaya na ako dito. Okay, salamat po at patuloy tayo. Sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin, pababa. Totoo po. Oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung kilowatt 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 kilowatts mo, per depende kilowatt kasi hour. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na O dito mga kababayan, pag totoo yun, naku po, palakpakan. Naku po dito po sa panukala dito ni Senator Marcolita, ito ang napakalaking tulong talaga, na direkta na talaga doon sa mga tao. Hindi na talaga to dadaan sa mga politiko. Hindi tulad ng mga tupad, kung ano-ano pa naman yung mga cash assistance ngayon na ginagawa ngayon na magpunta pa kayo doon sa isang gym or saang banda man kayo magtipon-tipon para halimbawa mag-distribute ng amount. Ito diretso na. So wala ka nang alalahay na napakaganda itong mga panukala ni Senator Marcolita mga kababayan. Dito ko bilib sa tao nito eh. Halimbawa magawa niya to, naku po, pati pa ako palakpak. Nako, galing. Kaya dapat atong masuportahan ito. Dito natin makikita mga kababayan kung sino ang mga iba pang politiko o mga iba pang senator nga sang-ayon dito sa panukala ni Senator Marcolita. Kung halimbawa siya dito ay masuportahan tapos magawa ng bill, tapos maaprubahan na, magawa ng batas, naku po, hanggang sa kapu-apuhan natin, naku po, matamasa pa yung mga benepisyo. Tulad na lang ng ibang mga natamasa na mga benepisyo ngayon sa mga nagtatrabaho. Ito nga, hindi ito sa mga empleyado, sa mga tao. Lahat walang pinipili. Dahil hindi naman sinasabi na itong mahirap, itong mayaman. Ang balyo. Ang energy consumption mo ang pagbabasihan, hindi ang katayuan ng tao. Di pakaganda, di ba? Palakpakan.
Tabangan, yung opo. benepisyo. Mm. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. Opo, oho. Dahil nakaririwasa ka. Ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may a-portion niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. Oho, oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption? Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa nadaan sa politiko. O, walang pasikat. Opo, hindi nadaan sa O dito mga kababayan na, itong mga politiko, mga mahilig magpasikat, alam mo natin kung sinong hindi magsusuporta dito, yun ang mahilig magpapasikat ng mga ano. Dahil ito panukala to pag walang magsusuporta talaga ito, hindi tutulungan siya. Naku po, mahirapan pag siya lang mag-isa. At least talaga to may 3 o 4 na mga senator dito, sumasang-ayon. Ganun talaga, dito lang natin makikita mga kabayan kung ano yung ruta ng mga kasamahan nitong mga senator. Ito talaga, pinakasimpleng bagay, gagawa ka lang ng batas. Ito ang trabaho talaga. Gagawa ka lang ng batas para yung pera na galing sa gobyerno mapunta doon sa, maisuporta doon sa batas na ginagawa mo. Hindi yung mga politiko yung magbitbit ng pera. Napakita mambabata sila pero nagbitbit ng pera, mamumudmud sa mga tao. Ito talaga kay Marcolita, ito ang pinakatama talaga. Palakpakan. Alam mo mga kababayan, excited ako dito Gusto ko nga na mga susunod na taon to magawa na tong limbawa magiging batas na yun, may implement na yun. Mahanapan na yun ng budget sa susunod na taon. Maisama na yun sa budget na yun. Halimbawa, papunta na to sa idagdag doon sa halimbawa sa agency sa gobyerno, halimbawa doon sa rural areas, idagdag doon sa NEA, sa National Electrification Administration, idagdag bilang isang subsidy. Ito ay sa consumption, ito sa mga rural areas. Bahala na sila basta matamasa ng mga tao. Depende lang siguro yun sa mga reglamento kung paano maipapatupad. Pero napakalaking bagay talaga yun mga kababayan. Hindi tulad yung in-explain kanina. Sinasabi hindi tulad na halimbawa cash distribution. Halimbawa sa isang taon, 2 bisis ka lang mapabigyan. Halimbawa sabihin mo lang, 2 bisis ka mapabigyan, tag 10,000 kada bigay, 2 bisis, 20,000 lang. Ito halimbawa, sa amount mo na 200 kWh, halimbawa, ito lang, ang presyuhan ngayon, nasa estimate lang niya, 2,500. So, sa 2,500 mo monthly, so sa loob ng isang taon, magkano yun? 12 times 12. At saka wala ka ng alalahanin pa, next year, ganun pa rin. Ang equity mo lang dyan, na mga marunong ka magtipid. Sus, dako, ang galing. Oho. So walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O nadagdagan pa 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa rin. 633 billion lahat ito Asa kang buwan mo ba? Oo, sa tingin ko 600. Mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. yung buong lechon, Oo. inalis mo lang yung balat.
Ganun ho ba? Andun pa rin Oo, yung taba. hindi, parang ang magandang pagsasahalimbawa nito paghahalin tulad Nelson. Opo. Kayo, palagi ko yung nakikita. Demelit yun, ano? Opo. Kukuha kayo ng balat. Opo. Yung mga Pagkatapos, si Nelson, makikita ko, ginaganon-ganon niya yung balat Inaalis-alis niya yung kinakain mantika, ko. kumare. Tama. Wala rin yun. Kahit na naalis mo na yung mantika doon, mantika pa rin yung balat na yun Ganun ho ba? Dito natin makita mga kababayan na pag ito si Senator Marcolita, matino to Ayaw niya na ganon sana yung budget na parang naibalik sa mga nakaraang budget na punong-puno ng, kumbaga, mamantika, makorupsyon. Ganun pa rin Kahit anong bantay nila binabantayan nila, pero wala silang magawa maiba talaga. Bakit ganun ang mangyari mga kababayan dyan? Kahit anong ingat ng mga mambabatas, ang dami-dami nila, mambabatas, pagdating doon sa mga pagtitipon-tipon na ilan na lang silang mag-usap doon. Andoon mangyari talaga yung mga kababalaghan. Yun ang nakakalungkot sa ating sistema. Kung paano may alis yung sistema na yun. Kahit anong pilit dito ni Senator Marcolita na ito dapat sana ang mangyari, naku po. Habang andyan pa nakaupo ang mga korap, malabong-malabo Kaya mga kababayan, huwag tayo mawala na pag-asa. Sana by next year or the next following 2 years or 3 years, sana itong problema ng ating politika, lalo na dito sa pera, ito ay maagapan. Dahil nung mga nakaraang administrasyon, sa tingin dito, itong mga kawatan na to, andyan sila hindi lang nakabuylo. Ngayon, nagkataon na yung kawatan nasa itaas, bumuylo din sila sa baba. Diba? Palakpakan natin yung mga kawatan mo na ngayon. Habang sila pa'y nakaupo, wala tayong magagawa, hanggang ngawa lang tayo. Pero kahit pa paano, sa ganitong paraan mga kababayan, at least mailabas natin ang ating nararamdaman. Sana naman itong gagawin ni Senator Marcolita, sana kahit ito lang ay katiting, at least may may magagawa siya para sa atin. Kahit sabihin naman lang bulto-bulto yung nanakawin ng mga politiko, at least may maiwan man lang sa atin, kahit sabihin natin 5 duling na hindi na matatanggal, hindi yung seasonal lang tulad ng mga ginagawa nila ngayong mga cash distribution. Season lang. Maganda yung maidikit na talaga sa pang-araw-araw natin na andyan lagi, tulad ng sinasabi niya kanina, yung sa electric bill natin. Galing. Sana. Okay. Kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag na kanina, asan ang bolang kristal mo, Nelson? Nasaan ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirmahan na ang budget Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda yan. I know that 2026 budget is by far the cleanest ever, Kita mo na. but it seems the President wants it Kanino mo, squeaky clean. kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya? In compare. Ever Ibig sabihin sa lahat ng mga Kapag budget. Sa lahat. Sa lahat. Hindi. Cleanest ever Sa kasaysayan nga na po, yun ang Nagsimula ka pinakamalinis. sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito. Contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So Opo. lahat dyan, nagmalinis lahat talaga. Opo. Pero kinumpara mo sa umburnal, kahit na ikaw ang pinakamalinis, umburnal ka, amoy umburnal ka pa rin. Matindi no. Gago din pala itong
pinagkumpara, pinakamalinis. Ibig sabihin lahat malinis. Hindi, ikukumpara malinis. Paano mo pala ito ikukumparan mo? Kahit itong malinis, immurnal. Bira naman. Itong si Soto, ibang kung ano kayo ginagamit niya pang linis niya. Baka yung biguti niya, ginagamit sa ginagamit niya sa paglilinis. Paghihimod. Soto, wag ganun, nalatag-halata ka na. Sobra ka namang sip-sip. Huwag masyadong dila. Pati babayag ni, Marcos, dinidilaan mo na. Ako po, huwag masyadong ganun. Ang mo na, tanda-tanda mo na, puti na lahat yung ganun ka pa rin, para kang, ako po, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi ni Soto na pinakamalinis. Kaya totoo sinasabi nito ni Senator Marcolita. Malinis ba yun? Kahit sinasabi, ikumparan mo tapos imburnal. Kahit anong linis pa yun, lilinisin mo yung imburnal. Kahit wala ka nang makita, imburnal pa rin yun. Kanal pa rin yun. Parang lang yan, 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong maglagay tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo. Kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 trillion ang ating uutangin. Totoo. Kung ang ating Biro mo mga kababayan, ang uutangin natin is 1.6 trillion. Yun ang deficit natin. Umpisa pa lang nga ng taon, sa buong taon may kulang na yung pera natin na 1 trillion plus. Yun ang uutangin natin, ha? Magkano yung interest ng 1 trillion? Ang laki-laki. Tapos ito pang mga ibang mga budget dyan, nakahanda na yun para nanakawin nila. Naku po. Dito natin makikita mga kababayan na higpitan pa natin kunti ang ating mga sinturon. Yung pagtawid natin dito sa 2026, na sana sa umpisa pa lang yung mga magnanakaw dyan, maninigas na kayo. Sana maninigas na kayo, hindi na kayo makagagalaw. Maawa na kayo sa mga Pilipino. Pero mo, may utang na tayong 1 trillion plus. Ngayon, yan ang utangin para ipantustos, para makatakbo ang ating gobyerno. Grabe. Pero makita natin mga kababayan na itong mga politiko natin, yung makita natin social media, mga post nila, sayang-saya nila na napirmahan na yung pera. Bakit ang saya nila? Bakit ang saya nila? Naglalaway na eh. Alam mo natin, ito bago na naman tong kitaan natin. Magkano kaya yung natin? Itong mga mambabatas, lalo na dyan sa Kamara, magkano kaya yung sunod na break natin? Magkano kaya yung may insentibo natin? Kakatanggap lang nila ng insentibo, no? Nabulabog na sila doon sa Christmas bonus na binulabog ni Libiste. Sinasabi pa ni Redon, hindi naman pala yun Christmas bonus. 13-month and 14-month pay. Biro mo sabihin natin sa halagang 2 million. Toto pa kung baga dalawang pay yun. 13-month pay at saka 14-month pay. Tag 1 million. Ako po, ang laki-laki naman. Ako, tiba-tiba talaga. Kahit anong paliwanag itong mga mababatas at sigurado hindi yun klarong deklarado yung pera kung saan talaga yun papunta.
Kaya kanya-kanya silang palusot. Ito, Senator Marcolita, parang yung noo mo, parang lumalalim ata yung noo mo sa kakaisip kung paano masupil yung mga kasamahan mo dyan. Kasamahan mo dati sa kamara, yung antitigas na ng mga sungay. Ay, nako. Ay may kumpara natin sa isang credit card. Oo. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo eh. Balance mo. O, pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina nung anong tawag ba nung sa... Swipe, isuswipe yung mo machine, eh. opo. Ano, Terminal O terminal, i-swipe mo. Wala ka ng Negative, credit. maglalabas. Ano sabi sa'yo? Decline. Yes. Sabi niya, better luck next time. Tama kayo. Ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Teka muna, Jen. Opo. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon. Nako. Sinusuri ka pa namin eh. Nako. Teka, at kung makakautang ka, ang interest mo mataas na.